Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz, 15.190 MHz sa ating audio streaming website bbspbs.com at sa ating official Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ito po si Bea Gaza, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa kasama na ang mga segmentong business, sports, showbiz at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Antabayanin po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ating mga balita, Administrasyong Marcos Jr. hindi tumigil sa paglaban sa iligal na droga, insurhensya at iba pang krimen sa bansa ngayong 2023. Ayon sa Department of the Interior and Local Government o DILG. Magbabalita si Raquel Bayan. Hindi tumigil ang Marcos administration sa paglaban sa iligal na droga, insurhensiya at iba pang krimen sa bansa ngayong 2023. Sa year-end report ng DILG, ibinida ang multi-sectoral engagement ng tanggapan sa pagsusulong at pagsisiguro ng kaligtasan ng mga komunidad sa bansa. Ilan lamang sa mga programa ng ahensya ay ang Buhay Ingatan Droga Iwasan Ubida program na nagbibigay diin sa pangangailangan na pagtutulungan ng gobyerno at pribadong sektor sa pagsugpo sa iligal na droga. Base sa datos ng PNP, nakakita ng improvement sa crime-related statistics ng bansa o 0.14% na pagbaba sa kabuang crime incident. Nasa 1.38% naman ang itinaas ng crime solution efficiency mula Enero hanggang Disyembre ngayong taon kumpara noong 2022. As of November 2023, nasa 1,119 former rebels na rin ang nagawara ng financial assistance na nagkakahalaga ng 91.4 million pesos. At higit 268,000 Greyhound operations na ang naisagawa sa mga detention facilities sa bansa kung saan nakumpiska ang shabu, marijuana, mga sigarilyo, firearms, liquors at pera. Mula sa Malacanang, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Welcome sa National Security Council o NSC ang pinakahuling survey ng ACTA kung saan lumabas na mayorya sa mga adult Pilipino ang sang-ayon sa paghawak ng Administrasyong Marcos sa agawan sa teritoryo sa West Philippine Sea o WPS. Nakita sa survey na tumaas ng 15% ang suporta ng publiko sa issue. Sa isang pahayag, sinabi naman ni National Security Advisor Eduardo Año na natutuwa sila sa suporta ng mga Pilipino at kanilang tinitiyak na palagi nilang isusulong ang interes ng bansa at poprotektahan ng soberanya at territorial integrity nito. Dagdag ni Anyo, makikita sa survey na pinapahalagahan ng mga Pilipino ang issue sa WPS. Binigyang diin ni Anyo na ipagpapatuloy pa ng NSC ang interes ng Pilipinas na may mas matalinong pamamaraan sa mga susunod na taon. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pagsusumikap ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagtulak sa pagiging fastest growing economy sa mga pangunahing bansa sa Asya
ngayong 2023. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Sinabi ng Department of Finance na ang pagsusumikap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang siyang nagtulak para makamit ng Pilipinas ang paglago ng bansa. Para ngayong 2023, maituturing na ang Pilipinas ang naging fastest growing economy sa mga pangunahing bansa sa Asia. Ito ay sa kabila ng mga naranasang matitinding hamon gaya ng mataas na inflation at mabagal na paglago. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay lumago ng 5.5% para sa unang 3 quarter ng taon, pinakamabilis sa mga pangunahing ekonomiya gaya ng China, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Thailand at Singapore. Ayon kay Finance Secretary Benjamin Jokno, sa kabila ng elevated domestic and world inflation, slow global economic growth, trade restrictions at geopolitical tension, na natili tayo naging brightest spot sa rehiyong Asia. Melanie Valdez Reyes para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Senador Sherwin Gatchalian, giniit na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakamahusay at pinakamabisang Investor Relations Officer ng Pilipinas. Para sa detalye, narito si Nympha Asuncion. Giniit ni Senador Sherwin Gatchalian na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pinakamahusay at pinakamabisang Investor Relations Officer ng Pilipinas. Dahil dito, sang-ayon ng senador sa alokasyon para sa mga foreign at local trips ng punong ehekutibo para sa susunod na taon. Ayon kay Gatchalian, ang personal na pagtungo ni Pangulong Marcos sa mga bansang pinuntahan nito ay nagbigay ng malakas na signal na bukas ang Pilipinas sa pagpasok ng mga negosyo at investment sa pamamagitan niya ng personal na pagbisita ng Pangulo sa iba't ibang mga bansa ay nagkaroon ng oportunidad ng mga heads of state, fund managers at potential investors na makausap siya mismo at direktang manggaling sa kanya ang katiyakan na maayos ang pagnenegosyo sa Pilipinas. Kasabay nito, pinahayag ni Gatchalian na mahalagang kumilos ang mga kinauukulang ahensya ng gobyerno, lalo na ang Department of Trade and Industry, para i-follow up ang mga pinangakong investment ng mga bansang binisita ni Pangulong Marcos. Kailangan rin anyang tiyakin na malugod na i-welcome sa ating bansa ang mga investors at matutugunan ang mga hinaing nila tungkol sa pagnenegosyo dito sa Pilipinas. Ito si Nympha Asuncion para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tinalakay ng Pilipinas at Amerika ang mahalagang oportunidad para mapalakas ang kooperasyon sa susunod na taon. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, nakipag-usap si Secretary Enrique Manalo kay Secretary of the State Antony Blinken para kilalanin ang alyansa at bilateral relations ng dalawang bansa. Sinabi ng DFA na pinag-uusapan nina Manalo at Blinken ang mga issue na kapwa concern kabilang ang tension sa West Philippine Sea. Ayon sa DFA, dito iginiit ni Manalo ang hindi magpapatinag ang Pilipinas sa pagprotekta sa soberanya at jurisdiksyon nito sa WPS habang pinapanatili ang kapayapaan at seguridad at sumusunod sa international law. Sa pag-uusap, binigyang diin ni Manalo ang kahalagahan ng dialogo at pagpapanatili ng open line communication sa iba pang party. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Executive Order number 50 ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. makatutulong sa pagpapabuti ng inflation at food security ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA. Detalye mula kay J. Mark Dagala. Idinepensa ng National Economic and Development Authority o NEDA ang inilabas sa Executive Order number 15 ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ito bilang pagtugon na rin sa pagalma ng ilang agricultural groups sa paniniwala makasisira ito sa kabuhayan ng mga Pilipino magsasaka kasabay ng banta ng El Nino phenomenon. Sa isang payag, sinabi ng NEDA na makatutulong pa nga pagpapalawi sa pagpapataw na mababang taripa sa pag-aangkat ng bigas
mais at karne ng baboy sa pagtitiyak ng sapat na supply ng pagkain, gayon din ang matatag na presyo nito sa 2024. Bukod sa banta na matinding tag-init, sinabi ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan na dapat ikonsidera rin ang epektong dulot naman ng African Swine Fever o ASF sa mga karneng baboy, gayon din ang export bans na pinagtutupad ng iba't ibang bansa. Sa katunayan, ayon sa NEDA, mapupunuan pa ng pag-aangkat ang kakulangan sa lokal na produksyon upang mapigilan naman ang pagtaasang presyo nito. J. Mark Tagala, Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Bukas ang tanggapan ng Office of Transport Cooperatives sa Linggo, December 31, 2023 para tumanggap ng mga consolidation ng jeepney operators bilang bahagi ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVM. Batid na ang deadline ng consolidation ay sa December 31 at una nang inanunsyo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi na ito palalawigin pa. Umaasa si OTC Legal Officer Christian Oberio na may hahabol pa para makapasada pa sila sa susunod na taon. Layunin ng PUV Modernization Program na palitan ang mga jeep ng mga sasakyang may Euro 4 compliant engine para mabawasan ng polusyon at maalis ang mga jeep na hindi nakakasunod sa standard ng Land Transportation Office o LTO. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Suportado ni Transportation Secretary Jaime Bautista ang mga operator at driver na nagko-consolidate na sa ilalim ng PUV modernization ng gobyerno. Mayroon na lamang 2 araw ang mga jeepney operator at driver mag-consolidate para maging kooperatiba o korporasyon bilang unang bahagi ng programa. Ayon kay Bautista, tuloy ang consolidation. Anya, umani ang inisyatiba ng suporta mula sa mayorya ng PUV operators dahil 70% ng mga ito ay nag-umpisa na sa consolidation process. Ayon sa LTFRB, narito ang mga kinakailang dokumento para sa consolidation. Una, pinakabagong official receipt at certificate of registration. Ikalawa, para sa korporasyon, Securities and Exchange Commission Certificate of Registration o Certification. Ikatlo, para sa kooperatiba, Cooperative Development Authority Registration o OTC Certification. Pang-apat, Affidavit of Conformity na pumapayag ang isang individual na mapabilang ang kanyang franchise o unit na maisama sa kooperatiba o korporasyon. Ayon sa DOTR, maaari pa ring magamit ang mga jeep kahit na consolidate na basta't pasado sa roadworthiness test ng LTO. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, handa ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na mag-alok ng tulong para sa mga pampasaherong jeepney na maaaring maapektuhan ang pag-usad ng Public Utility Vehicle Modernization Program o PUVMP sa susunod na taon. Kasunod ito ng itinakdang December 31 deadline ng LTFRB para sa industry consolidation. Ayon kay DSWD Program Management Bureau o PMB Director Miramel Laksa, maaaring mag-avail ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS ang mga driver na makararanas ng krisis. Sa pamamagitan anya nito, maaalalayan sila ng pamahalaan sa kanilang pangunahing pangangailangan gaya ng pagkain at cash aid. Maaari rin anya silang mag-avail ng livelihood aid o grant sa DSWD. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, bilang ng firearms at ammunition na maaaring irehistro, pinalilimitahan. Mag-uulat si Kathleen Forbes.
Inihain ni si Bacorteles Representative Brother Eddie Villanueva ang panukala para limitahan ang bilang ng baril at armas na maaaring irehistro ng isang individual. Sa kanya House Bill 9718, amyendahan ng RA 10591, partikular ang Section 9 Paragraph 5. Sa kasalukuyan, ang mga binibigyan ng Type 5 license ay yung mga certified gun collector na maaaring magkaroon ng higit sa 15 firearms. Punto ng mambabatas kada taon ay pumapalo sa mahigit 117,000 ang mga individual na nababaril, kung saan 42,000 mahigit ang nasasawi dahil sa gun violence. Kaya naman marapat lang na mahigpit ang estado sa pagmamayari ng armas. Tinukol pa nito ang ulat na isang dating mataas na opisyal ng pamahalaan ang kumuha ng lisensya para sa higit 300 na baril bago ang pagbaba nito sa pwesto. Sa panukala ni Villanueva, lilimitahan na lamang sa 20 firearm ang maaring irehistro sa Type 5 license. Oras na maisabatas ang mga may sobra sa 20 armas ay kailangang isuko ang mga ito sa PNP Firearms and Explosives Office. Ito si Kathleen Forbes para sa Radyo Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. % ng mga Pilipino ang puno ng pag-asa sa taong 2023. Resulta ito ng pinakahuling survey ng Social Weather Stations noong December 8 hanggang December 11. Mas mataas ito sa 75% noong 2022 at pinakamataas na naitala simula ng COVID-19 pandemic. Samantala, 3% ng mga respondents ang sasalubong sa bagong taon na may takot. Mas mababa ito ng 2% mula sa dating 5% noong taong 2022. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Philippine Animal Welfare Society o PAWS may paalala sa mga fur parent para maging ligtas ang mga alagang hayop sa bagong taon. May report si Mary Ann Bastasa. Nagbigay ngayon ng ilang tips ang Animal Welfare Group na po sa mga fur parent para maging ligtas ang selebrasyon ng bagong taon sa kanilang mga alagang hayop. Ayon sa POS, kadalasang nagdudulot kasi ng trauma at labis na stress sa mga hayop gaya na lang ng aso at pusa ang malalakas na tunog na dulot ng mga paputok. Para mabawasan ng stress sa kanila, maaaring ilakad na o bigyan ng mga physical activity sa umaga ang mga alaga para mabilis silang makatulog at makapagpahinga sa gabi. Mas mabuti rin anyang panatilihin sa loob ng kwarto ang mga ito at ilayo sa mga lugar na maiingay o nagpapaputok. Tiyakin ding hindi makakatakas sa mga alagang hayop sa labas ng bahay, lalo pat tumataas din ang kaso ng mga nawawalang alaga kapag bagong taon. Maaari din makipag-ugnayan sa veterinarian kung bibigyan ng alaga ng anumang rescue remedy o calming edible drops, at sila rin ay bigyan ng anxiety vest para mabawasan ang kanilang stress. Kung may mga makikita namang stray animals, sinikahit din ng POS ang publiko na magmalasakit sa mga ito at bigyan ng pansamantalang matutuluyan, pagkain at tubig upang maging ligtas din sila sa selebrasyon ng bagong taon. Ito si Mary Ann Bastasa para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa kaugnay na balita, ipinagbawal na sa Maynila ang pagsasagawa ng fireworks display ng mga residente sa kanilang mga tahanan. Sa bisa ng Executive Order No. 36, Series of 2023, pinatupad ni Manila Mayor Hani Lacuna ang pagbabawal o paglimita sa paggamit ng mga paputok para mabawasan ang mga firecracker-related injuries, lalo na ngayong holiday season. Nakasaad sa EO na tanging ang community fireworks display na may permit lamang ang maaaring isagawa. Ipinaliwanag sa kautusan na hindi lamang ito para sa mga istruktura at pag-iingat sa sunog, kundi para rin matiyak ang maayos na kalusugan at kaligtasan ng mga mamamayan sa kasagsagan ng pagdiriwang. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Dalawa pang online seller ng paputok arestado ng Anti-Cybercrime Group o ACG sa Araneta Center. Ang ulat mula kay Leo Sarne.
Naaresto ng mga tauhan ng Anti-Cybercrime Group o ACG ang dalawa pang suspect sa online na pagbebenta ng paputok sa entrapment operation sa Araneta Center. Kinilala ni ACG Cyber Response Unit Chief Police Colonel J. Guillermo ang mga suspect na sina Aldrin Curioso, 27, at Angela May Curioso, 29, kapwa residente ng San Mateo, Rizal. Ang matagumpay na operasyon na pinangunahan ng Quezon City District Anti-Cybercrime Team sa pamumuno ni Assistant Team Leader Police Lieutenant John Carl Lozada ay inilunsad matapos na ma-monitor ang illegal na pagbebenta ng paputok sa Facebook Marketplace ng isang alias AMC. Na-recover sa mga suspect ang samut-saring paputok kabilang ang Quitis, Judas Belt, Fountain, 5-star, Giant Trompillo at Luces. Ang mga suspect ay dinala sa Quezon City District Anti-Cybercrime Team para sampahan ng kasong paglabag sa RA 7183 o an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and pyrotechnic devices kaugnay ng Section 6 ng RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Ito si Leo Sarne para sa Radyo Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Maliban sa mga iligal na nagbebenta ng paputok online at iba't ibang modus ng mga kawatan, binabantayan din ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group o PNP-ACG ang tinatawag na tour scam. Ito, ayon sa ACG, ay dahil sa inaasahang kaliwat-kanan ng booking sa social media ng mga Airbnb, hotel, resort at staycation houses para doon sa lubungin ng bagong taon. Kapansin-pansin kasi sa mga social media platform ang ginagawang legit checking ng ilan nating kababayan sa mga individual na kanilang nakakausap hinggil sa mga lugar kung saan nila nais manatili ngayong holiday season. Gayon din sa mga nagpapakilalang ahente ng mga travel agency na bagsak presyo kung mag-alok ng mga tour package. Gayon din ng airline bookings gamit ang sarili nilang social media account. Ayon kay PNP ACG Cyber Response Unit Chief Police Colonel J. Guillermo, dapat maging mapanuri ng publiko sa mga katransaksyon online, lalo't hindi sila nakasisiguro na tunay na pagkakakilanlan nito. Magugunitang naglabas na rin ng paalala ang Antipolo City Police sa tinawag nilang staycation modus kung saan ninanakawan naman ng mga nagpapanggap na kliyente ang mga staycation house na kanilang tinutuluyan. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isinusulong ni Senador Mark Villar na magkaroon ng Muslim prayer room sa lahat ng mga pampublikong opisina at mga establishmento sa buong bansa. Sa paghahain ng Senate Bill 2288, pinunto ng senador na sa ilalim ng konstitusyon, ginagarantiya ang malayang pagpapahayag ng relihiyon ng walang diskriminasyon. Binigyang diin ni Villar na ang mga kapatid nitong Muslim o kapatid nating Muslim ay kinakailangang magdasal ng 5 beses sa isang araw. Dahil dito, kailangan mayroong mga available prayer rooms kung saan makakapagdasal sila sa isang tahimik, tuyo at malinis na lugar. Sa ilalim ng panukala, itinatakda na ang mga public offices at establishmento sa buong Pilipinas ay dapat na magtalaga ng at least isang hiwalay na Muslim prayer room sa kanilang lugar. Minamandato rin ang panukalang National Commission o OPN Muslim Filipinos sa pakikipagtulungan sa ibang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na bumuo ng mga panuntunan na kailangan para sa pagpapatupad ng panukalang batas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. At yan po ang ating nakalap na mga national news. Narito naman po ang mga balita mula sa ating mga kasamahan sa iba't ibang mga rehiyon dito sa ating bansa para sa ating regional news ngayong araw na ito. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Kinilala ng Malacanang si Ginang Amparo Balansi Mabanag
ng Paracelis Mountain Province bilang Manlilikha ng Bayan National Living Treasure Awardee 2023. Si Donna Cawisbalio mula RP Bontoc sa balita. Binigbig ti Malacañang ni Amparo Balansi Mabanag iti Paracelis Mountain Province kas Manlilikha ng Bayan National Living Treasure Awardee 2023. Daytoy ket babaan iti proklamasyon bilang 427 nga inparuar ti Malacañang iti December 15 itaatawan. Itinasaw a proklamasyon na bigbig na Amparo Balansi Mabanag may sa agaddang embroiderer iti Paracelis iti panangikomitar na a masalwadan ken maitandudo ti gaddang manubak ken amaro wenno beadworks ken embroidery traditions. Nalaksid iti plake ken medalya ti gawad sa Manglilikha ng Bayan Awardee kat maikan iti 100,000 pesos ken agawat iti 10,000 pesos kada bulan nga insentibo bayat nga si bibiyag. Inbaga ni Paracelis Mayor Marcos Ayangwa nga ni Mabanag ket isut kaunaan ang nakagunod iti gawad sa Manlilikha ng Bayan Award iti pakasalitaan ti Mountain Province ken maipanakkel iti probinsya ken rehiyon nga Cordillera. Maikatlo ni Mabanag iti National Living Treasures ti Cordillera Region aminayon kada musician ken dancer Alonso Saclag iti Lubwagan Kalinga ken cask maker Teofilo Garcia iti San Quintin Abra. Narpos na Bontoc saon ang Donna Cawisbalio para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Donna Cawisbalio. Bureau of Fire Protection Kalinga mananatiling naka-red status alert hanggang January 1, 2024. Ang detalye mula kay Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Naka-code red status alert latay ti Bureau of Fire Protection Kalinga inga na January 1, 2024. Inkumpirma ito ni Fire Officer 1 Dizel Bali, Information Officer ti BFP Kalinga. Si Community Bureau, nakasagana dagiti personnel nga agresponde ti inyaman nga untoward incident bayat iti holiday break. May naig daytoy may palagip nga imbaga ni BFP spokesperson Fire Support Annalie Atienza, akayat asawan iti code red alert amin a BFP personnel ti intero a nasyon kat mamandarat nga standby tapno makaresponde a dagos no adda iti emergency. Impalagip na nga awan iti BFP personnel a naka-leave of absence bayat iti panagpasambay iti baro atawan tapno masigurado a full force iti bureau. Kabayatan na awan iti na-report a fire incident ti probinsya a Kalinga bayat iti selebrasyon iti Paskwa. May naig iti Oplan Iwas Paputok campaign inyunay una iti bureau nga agusar iti alternatibo iti paputok kas iti torotot video kaya wano lugan tapno maliklikan iti nyaman nga aksidente wano puor. Manipod dito'y DCRK Tabuk, Amelia Bumatnong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Amelia Bumatnong. Department of Agriculture, Regional Field Office 8, rekomendadong pumasa sa ISO certification. Mula RP Calbayog, mag-uulat si Charmaine Perito. Kahuman san perakatuig nga preparasyon ug mga process improvements, nakakaruwat na green light ang Department of Agriculture, Regional Field Office 8 para pumasar sa ISO certification. Sa gindumara nga duha ka adlaw nga stage 2 external audit, magkadro dilain nga mga operating units sa ahensya ang nagpailarom sa audit san era naging management systems, operational procedures ug system processes. An audit inagsiserbing review para masigurado ang kalidad sa sistema ngan mga pagproseso sa ahensya para maserbihan sa maximum satisfaction ang mga customer. Sa naging mensahe ni Department of Agriculture, Regional Field Office 8, Regional Executive Director Andrew Rodolfo Orais, iya gintagan doon nga ini nga milestone nagpapakita sa commitment sa ahensya nga padayon nga gi-improve ang mga sistema, pagproseso ug performance para masigurado ang kalidad sa serbisyo publiko. Balita tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Charmaine Perito.
Programa ng MSSD na tutugon sa pagbiyahe ng mga badyaw tuwing holiday season o marangkada na sa Jolo. Narito ang ulat ni Eloiza Muhammad ng RP Jolo. Tiyagnaan na ina muna bahagi pagpapanaw sin layag badyaw program si Ministry of Social Services and Development at MSSD Jolo. Habay tay na dyan sabdani, Municipal Social Welfare Officers in Jolo, nagpaon sila kano yaon pag-anad, patung katos kay man badyaw, ding barangay takot-takot, bus-bus, tulay, iban Chinese Pier. Haso paya mapahati mga ini hal sinasabot program. Nakatay maresab sila 2 bulan rice subsidy, hahalaga ang ibudwang katos pila kahang kabulan, bilang muna tatabangan sin upis. Kasunuan penisin ganap pag-anad halan pag-usaha asomno tahon ang panasira magkatayma hang putag di mga ibusid capital atawa puunan habat sumungpa in kawianan nila. In layag badyaw hambu ka makikita programs in MSSD magkasambag hapag tulak-tulak si mga badyaw pa Manila iwan kay banang pamalalago daira sa kawa holiday season habat makapangayusin na ikadan amon lando makapiligro. Dahil nga RP Jolo, Eloiza Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Eloiza Muhammad. Narinig po ninyo ang kabuuan ng mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Samantala, susunod naman po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang Balitang Business. Sapat ang supply ng bigas sa Pilipinas hanggang sa susunod na panahon ng pag-ani ng palay sa unang bahagi ng 2024. Ito ang sinabi ng Department of Agriculture o DA pagkatapos inanunsyo na may halos kalahating milyong metrikong tonelada ng bigas ang darating sa bansa. Ang bigas na ito ay inangkat ng pribadong sektor at inaasahang darating anong araw man ngayon hanggang sa buwan ng Pebrero sa susunod na taon. Kabilang ito sa kasunduan ng mga kumpanya na may hawak ng rice import permits at ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Sinabi naman ni Undersecretary Roger Navarro, DA Officer in Charge for Operations, na mayroong dumating sa bansa na humigit kumulang 100,000 tonelada ng imported na bigas. Ayon kay Navarro, bahagi ito ng 475,000 metriko tonelada ng import permit na nagmula kay Secretary Chu Laurel. Sinabi pa ni Navarro na ang kabuang konsumo ng bigas sa Pilipinas kada araw ay nasa 36,000 metriko tonelada o nasa mahigit 1,000,000 metriko tonelada kada buwan. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinapayagan ng Department of Trade and Industry o DTI na bawasan ng mga manufacturers ang bigat ng kanilang produkto para mapanatili ang presyo o tinatawag na shrinkflation phenomenon. Sinabi ni DTI Assistant Secretary Amanda Nograles, ito lamang ang paraan para sa mga manufacturers na hindi taasan ang presyo ng mga bilihin. Dagdag ni Assistant Secretary Nograles, basta't hindi nasasakripisyo ang kalidad ng produkto, isang business decision ang kanilang gagawin. Ayon pa kay Nograles, hindi nila pwedeng patawan ng parusa ang mga manufacturers dahil hindi naman ito lumalabag sa Price Act. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nais ng Danish Dairy Board o DDB, isang organisasyon na responsable sa dairy production at export mula sa Denmark, na dagdagan ang pagpapadala ng organic dairy products nito sa Pilipinas. Ayon sa DDB, dahil sa lumalagong dairy trade sa pagitan ng dalawang bansa, balak nilang lawakan ang pagpapadala ng gatas sa Pilipinas.
Sinabi ng DDB na mataas ang demanda sa mga dairy products sa Pilipinas at inaasahan pa nilang tataas ito ng 3%. Sa nasabing pagtataya, posibleng umabot ng hanggang 3.5 milyong metriko tonelada ng gatas ang maipapadala sa bansa hanggang sa katapusan ng taong 2024. Binigyan diin ng DDB na tanging mga dekalidad ang ipinapadala nitong produktong gatas sa Pilipinas kaya't pasado sila sa mga standards ng bansa. Bukod sa gatas, nagpapadala din ng cream milk, organic fresh milk, cream cheese at iba pang organic dairy products ang DDP. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa sports balita, Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. makakaharap ni Filipino boxing icon Manny Pacquiao si Buakaw Bonchamek ng Thailand sa isang exhibition boxing match sa Abril 20 ng susunod na taon. Una nang inanunsyo ang laban noong Hulyo, subalit ngayon lamang lumabas ang ibang detalye ng laban. Sa tinaguraang The Match of Legends, ang laban ay nasa ilalim ng international boxing rules na may 6 na tig-3 minutong rounds na mayroong 2 minutong pahinga kada round. Kapwa si Pacquiao at Buakaw ay dapat nasa timbang na 154 pounds na katumbas ng welterweight sa boxing o junior middleweight sa Muay Thai. Ang mananalo ay makakatanggap ng 289,000 dolyar na premyo kasama pa ang WBC Legend Belt. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa ibang koponan na maglalaro si Kai Sotto sa pagbabalik nito sa Japan B-League. Sa isang pahayag, sinabi ng Yokohama B Corsairs na maglalaro si Sotto sa kanilang koponan mula sa Hiroshima Dragonflies. Ayon kay Yokohama General Manager Ken Takeda, ang deal ay dinaan sa pamamagitan ng loan transfer. Sinabi ni Takeda na naniniwala siya na sa pagdagdag ni Sotto sa kanilang koponan ay mas lalakas ang kanilang depensa at magkakaroon ng mas mataas na enerhiya ang koponan. Ngayong season ay kakapirma lang ni Sotto ng 1 taong extension ng kanyang kontrata sa Hiroshima bago ilipat sa pamamagitan ng loan transfer sa Yokohama na magtatagal lamang itong 2023 to 2024 season. Sa kasalukuyan, nasa ika-17 pwesto ang Hiroshima na may 11 to 13 baraha, habang ang Yokohama naman ay may 10 to 14 record at nasa ika-19 na pwesto sa team standings. Inaasahang ipapasok sa laro si Sotto sa kanyang debut game sa Yokohama itong Disyembre 30 kontra Mikawa. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na si Sotto sa Migrant Workers Office ng Pilipinas sa Japan para makumpleto ang kanyang papeles pagkatapos nitong makapirma ng kontrata at makapagrehistro sa kanyang bagong koponan. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Itinalaga bilang Director of Volleyball Operations ng magkapatid na koponan ng NX-led Chameleons at Akari Chargers si Japanese coach Taka Minowa sa Premier Volleyball League o PVL. Sa isang pahayag, sinabi ng organisasyon na mangangasiwa si Minowa na asawa ni volleyball star Jaja Santiago sa mga programa ng volleyball sa dalawang koponan para sa susunod na season ng PVL, subalit siya pa rin ang mamando sa Chameleons. Ayon pa sa pahayag, magkakaroon din ng interim head coach ang Chargers at mga panibagong assistant coaches ang dalawang koponan. Una nang inanunsyo ng management ang pag-alis ni Brazilian coach Jorge Sousa de Brito. Umaasa ang NX-led at Akari na mas maganda ang pagtatapos nila sa mga susunod na komperensya itong 2024. Sa debut ng Chameleons,
Nagtapos sila sa ika-siyam na pwesto sa 2023 Second All-Filipino Conference habang ang Akari ay nagtapos ng may 5 to 6 kartada para sa ika-7 pwesto. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magpayo, iyan po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan para sa araw na ito. Ngayon naman dumako tayo sa showbiz balita. Alamin natin ang mga chismis mula sa mundo ng showbiz sa pamamagitan po ng ating kasamang si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Hello! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosa na nag-aabang ng ating balitang artista. Nandito na si Mama JT para maghatid ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. O ito na ang ratsyala ng mga chika. Ito ang naniniwala ang veteran star at ang seasonal love team na sina Vilma Santos at Christopher De Leon tungkol sa sunod-sunod na hiwalayan sa showbiz. And kung may isang tambalan na talaga ng mga masasabi nating love team for all seasons, yan ay walang iba kundi sina Boyet at Ate V na mahigit 4 na dekada nang namamayagpag sa entertainment industry. And kaya naman ilang mga members ng showbiz press ang nagtanong sa kanila kung ano ang reaction nila sa mga nagaganap na hiwalayan ngayon sa mga local celebrities natin. Kabilang na dyan ang recent breakup ni na Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Sabi ni Ate V, quote and quote, well, if it's not meant to be, hindi naman mangyayari, you know? Sayang syempre maraming fans dahil isa sa magdadala talaga ng love team muna, you know. Ang usapan dito ay longevity. And pwede kayong sumikat 5 years or 6 years, pero hanggang kailan? I think baka what happened sa kanila, syempre, ang daming nalungkot because they were famous love team. And yan yung pahayag ni Ate V. And pagdadagdag pa niya, quote unquote, secondly, I think they were together for 11 years. 11 years is no joke. Plus may factor dun yung edad nila. Eto yung edad na agresibo, you know, na to the point na you don't know kapag agresibo ka sa edad nila. In a way, we don't know. It can affect yung mga movies na gagawin because of magkaka-eksena kasi may kasamang emosyon at ang puso. And yan yung pagpapaliwanag pa ng star for all seasons na si Ate V. And dugtong pa niya, siguro swerte lang namin ni Yetbo o tawag ni Ate B kay Christopher De Leon. Hindi naman natin plinano napasok naman ni Yet yung tinatawag na professionalism. Like wag nating laruin yung movie. Alam mo yung ibig kong sabihin, wag nating paglaruan na in love tayo. Hindi. Let's do our job. Mag-asawa tayo sa movie. And we respect each other. And talent, parang naglaban kami more on sa talent. And inaalagaan namin ang isa't isa. And pag sabi pa ni Ate V, not the love na nangyayari sa, of course, we're sad. Famous yung dalawa, we're sad. But let's just hope for the best for the both of them. And pag dudugtong pa niya, either with their personal lives or career-wise, so that's the only thing we can wish for the two of them. Sabi pa ng lead actress na si Vilma Santos sa Metro Manila Film Festival 2023 entry na When I Met You in Tokyo. And bukod sa Katniel, kinumpirma rin ni na Sian Lim at Kim Chiu ang kanilang breakup sa pamagitan ng kanilang mga social
social media accounts. At isa pang celebrity couple ang napabalitang naghiwalay ngayong taon ay sina Kailin Alcantara at Mavi Legaspi. And nag-break rin daw ang mag-asawang sina Richard Gutierrez at Sara Labati, pero hindi pa yan kumpirmado sa ngayon dahil hindi pa nagsasalita either sina Richard or Sara sa issue. And pero hanggang ngayon na hindi pa rin sila umaamin tungkol sa kanilang paghihiwalay. And samantala mga kachismis, hindi din umaasa o hindi rin umasa ang TV host actress na si Miles Ocampo na makapag-uwi siya ng award mula sa Metro Manila Film Festival 2023. Kaya naman talagang shoot o as in gulat na gulat ang host ng EAT nang siya ang tanghaling Best Actress in a Supporting Role para sa pelikulang Family of Two sa naganap na MMFF 2023 Gabi ng Parangal sa Quezon City. Sa katunayan, sumablay pa nga ang production ng awards night nang i-present ang nasabing kategorya na dahil hindi na isama sa listahan ng mga nominado ang pangalan ni Miles. And agad naman itong itinama ng host ng awards night na sina Giselle Sanchez at Acel Serrano, at sa huli si Miles nga ang nagwaging Best Supporting Actress. And tinalo nga niya sa nasabing kategorya sina Eugene Domingo ng Becky and Badet, Gloria Diaz at Janela Salvador para sa Malyari, at Alessandra De Rossi para sa Firefly. And ayon sa kanyang acceptance speech, sa tagal daw niya sa showbiz, ngayon lang daw siya nakatanggap ng award. Sabi ni Miles sa kanyang speech, quotes and quotes, "Hala, 6 years old po ako, nagsimula sa industriya, 27 na po ako next year. First time ko po makatanggap ng award." Ganito po pala ang feeling ng mga artista. Yan yung kanyang sinabi dun sa kanyang acceptance speech. Sa ipa niya sobrang pinag-isipan ko po kung tatanggapin ko itong project na ito. And alam ito ng team. And katatapos ko lang po operahan, baka sabihin mo ka akong nanay ni Alden. And ito kasi na-diagnose ang actress ng papillary thyroid carcinoma at sumailalim nga ito sa thyroidectomy surgery para alisin ang kanyang thyroid glands. And sa kanyang speech dun sa pagpapatuloy ng speech ni Miles sa nasabing awards night, pinasalamatan niya ang director ng Family of Two na si Noel Crisostomo Naval at ang Cynical Productions. Sabi niya na may halong pagpapasalamat to Crown Artist Management. Thank you so much sa pamilya ko po. Pinapractice ko lang to dati, may award na tayo. And sa lahat ng hanggang ngayon ay naniniwala sa kakayanan ko, maraming salamat po. Yan yung kanyang message doon sa nasabing awards night. And pagdadugtong pa ni Miles, Lord, ang dami pong nangyari ngayong taon, pero thank you po. Thank you po sa lahat ng bumubuo ng MMFF. Maraming salamat. Syempre, tuwang-tuwa din ang mga kasama niya sa nasabing pelikula, na lalo na si megastar Sharon Cuneta at Alden Richards, na talaga namang tuwang-tuwa sa pagkapanalo ng ating si Miles Ocampo. And ito pa mga kachismis, na wish daw ng kapuso phenomenal love team na sina Barbie Forteza at David Lee Cauco na magkaroon ng sariling teleserye, sina Fidel at Clay. Yan yung mga sina Fidel at Clay, ayan yung mga karakter sa GMA teleserye ng historical teleserye na Maria Clara at Ibarra. Ang tinutukoy dyan, yun nga, yung sa Maria Clara at Ibarra. And in fairness nga, hindi lang naman magka-love-ting ang hangad ng pagpapatuloy ng kwento ng Filay o Fidel at Clay, kundi maging ang kanilang mga supporters mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ayon kina Barbie at David, gusto nilang malaman kung ano pa ang pwedeng mangyari kina Clay at Fidel dahil nabitin nga ang mga manonood sa kwento nila sa Maria Clara at Ibarra. And sa video na inilabas ng isang entertainment group, natanong ang Kapuso Love Team kung ano pa ba ang kanilang dream project together. Sagot ni David Licauco, quote and quote, "Ako yung Maria Clara at Ibarra continuation." And big impact yung Maria Clara at Ibarra, syempre for the fans na rin and for me personally. Gusto ko kasi yung pinaka
na-enjoy ko na gawin. I mean, na-enjoy ko naman lahat, pero yun yung pinaka. Yan yung pagpapaliwanag ni David. And sang-ayon din si Barbie sa sagot ng kanyang leading man sa nasabing serye. Quotes and quotes, tsaka lahat naman tayo. Honestly, ako naging fan din naman talaga ako ni Clyde at ni Fidel. I've always wondered paano sila nag-e-end up. And ang dami daw tanong, so gusto ko rin sanang malaman yon, sabi pa ni Barbie. And OMG, wala na tayong oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Mama JT. Yan po ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side kina Milo Janela, Susan Aison at Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa ating executive producer Steph Vicente at Jerome Toledo sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Maraming salamat din kay Leo Magpayo na naghatid sa atin ng ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan, kay Mama JT para sa showbiz balita, kay Erwin Peñano na nakaagapay sa atin, at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ben Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon! Ang tanging may pamamaan ako'y edukasyong Pilipino. Tinuturong galing at talino para maabot ang pangarap mo. Ang tanging handog ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Diskarteng mula sa puso, mamamangha ang mundo. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Kabataang Pilipino, Muslim o Kristiyano, lahat ng paniniwala, lahat ng katutubo, may kapansanan, iba man kasarian. Ang ating pag-aaral ay ating karapatan. Ang ating pag-aaral, pang-ahon sa kahirapan. Matatag na mga guro, matatag sa mga pagsubok, matatag na mga mag-aaral, matatag na talino'y umiiral. Hinaharap ang hirap, walang takot sumugod, humahanap ng solusyon, ipaglaban ang edukasyon. Ang tanging alay ko sa'yo'y edukasyong Pilipino. Matapat ng pamamaraan, maunlad na kinabukasan.